Ang Kamara, minamadali na po ang pagpasa sa Anti-Political Dynasty Bill. Umaasa na maging bukas din ang Senado sa kanilang panukala. Kaugnay niyan, may nagkalapang report si Bombo Annalise Soberano. Target ng House of Representatives na maipasa ang Anti-Political Dynasty Bill ngayong 20th Congress. Kanina, isinagawa ng House Committee on Suffrage and Electoral Reforms ang ikatlo at huling public consultation kaugnay sa 24 na panukalang batas laban sa political dynasty. Pinangunahan ito ni Representative Zia Alonso Aguiong ang pagdinig sa pagkuha ng mga opinyon mula sa mga taga Mindanao. Ayon kay Aguiong, mahalaga ang partisipasyon ng mamamayan sa pagbuo ng batas. Anya, layunin ng komite na maprotektahan ang karapatan sa pagboto at ikinpantay ang pagkakataon sa panunungkulan sa gobyerno. Pakinggan natin si Representative Zia Alonso Aguiong. I mean, it's not as controversial as the budget. There's nothing, di ba? I mean, the only thing that we need to agree on is first whether it would be applied locally or even the national elected positions. If you ask me from the House of Representatives, as a chairman, I would, if we want to talk about genuine electoral reform, we have to apply this on all elective positions, on all levels, hindi lang sa local. Kung tatanungin mo, ha? But I don't know with how the Senate would fare. I mean, the anti-political dynasty. I'm not sure whether I heard it right, pero they're contemplating on having the local, impose this on the local, not the office, not national positions. Pero sa akin, it should be. We cannot talk about genuine political electoral reform if we do it piecemeal. It has to be comprehensive. Dumalo rin sa konsultasyon ang ilang mambabatas at lokal na opisyal. Ang mga mungkahi at pahayag mula sa Mindanao, kasama ang mga pahayag na nakulat mula sa Luzon at Visayas, ay gagamitin ng komite sa pagtalakay ng panukala. Nangako naman ang liderato ng Kamara na itutulak ang pagpasa ng isang fair at implementable na anti-political dynasty law. Pinuri naman ni Bukidnon Representative Jonathan Kit Flores si Representative Aguiong na chairman ng komite at sa reform na ginagawa niya ang lahat hinggil sa isinusulong na panukalang batas. Subalit sinabi ni Flores na hindi nila magagarantiya kung ano ang magiging tugon o bersyon naman ito sa Senado. Pakinggan natin si Representative Jonathan Kit Flores. Nakafocus siya na gagawin yung trabaho niya as chairman of this committee na in charge of tackling these bills. What we cannot control, however, is how the other house acts, no? Yung Senado. Kung mamamatay ba ito doon or ma-actionan ba nila, that's really gonna depend on how they view it also or ano ang importance ng bill na to as far as the Senate is concerned. But as far as the House is concerned, right now, 24 bills and counting. I don't know if others may still file. And we've done our tours na in the 3 regions, no? Luzon, Visayas, and Mindanao. Meaning we've done our homework and we're just gonna... Sa kabilang dako, inihayag naman ni Gabriela Party List Representative Sara Elago na ang pagsusulong ng Anti-Political Dynasty Bill ay may titurang na urgent at necessary, lalo at nalalapit na rin ang 2028 presidential elections. Pakinggan natin ang tugon ni Representative Sara Elago. Message that the anti-political dynasty bill is both urgent and necessary. So the challenge now, is for the House of Representatives and the Senate to come up with a bill that would be reflective of the strong call of the people for the highest standard. That is to pass a bill that would prohibit political dynasties within the 4th degree of consanguinity and affinity. And that's what we heard from the latest round of consultation here in Cagayan de Oro City. Hindi natin pinapangunahan ang committee, pero I think this would be more of a challenge to the people. Kung yun talaga ang ating malakas na panawagan, dapat tuloy-tuloy natin na iparinig sa ating mga representante, sa lahat ng miyembro, sa Senado, sa House of Representatives, para matiyak na makaabot din po ito sa 2028 elections sa pinakamadaling panahon.
Samantala, naghain din sina Representative Ching at J.B. Vernos ng dalawang panukalang batas na layong pagaanin ang pagkuha ng serbisyong panlipunan at palakasin ang proteksyon sa mga bata sa lahat ng local government units. Sa ilalim ng House Bill number 7565 o Access Bill, iminungkahi ang pagtatatag ng Accelerated Citizen-Centered Social Services System, isang one-stop shop na may pisikal na tanggapan at digital platform sa bawat LGU. Layunin nitong pagsamahin sa isang access point ang mga serbisyo ng pamahalaan. Ayon sa mga may akda, padadaliin ng access ang aplikasyon, dokumentasyon, referral at monitoring ng mga kahilingan upang hindi na magpalipat-lipat ng opisina ang mga mamamayan lalo na sa mga agarang pangangailangan. Samantala sa House Bill number 7468 o Child Advocacy Centers Bill, isinusulong ng dalawang mambabatas ang paglikha ng Child Advocacy Center sa bawat lungsod at munisipalidad. Ang mga centers ay magsisilbing child-friendly venues para sa pag-uulat, investigasyon, medical examination, psychosocial intervention case, management at mga kasong child abuse, neglect at exploitation. Ayon pa kina Bernos, layunin ng panukala, maiwasan ang paulit-ulit na pagkwento ng trauma ng mga batang biktima at mapabilis ang koordinasyon ng mga ahensya upang matiyak ang agarang tulong at hustisya. Bombo Anali, Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.